for today. Ano bang gustong sabihin, mensahe po ng Panginoong Diyos sa atin today, mga kaibigan? What is the message of God for all of us today? Ang sinasabi ho niya sa atin ngayon, mga kanyusik ho naming mahal, mga kaomok, that He's always speaking. Alright? He's always listening as well. Nagsasalita siya sa atin, nakikinig din ho ang Panginoon sa atin. At sinasabi, if you are open to it, bukas ho kayo. Sa sinasabi ho natin sa mensahe po ng Panginoon Diyos po sa atin today, He's always willing to guide and direct our steps into His will. Okay? Into something that will bless others and draw you even closer to Him. Kung bukas po kayo, nasa sa atin po yon, kung tatanggapin po natin. Remember that what God wants sa atin is a loving relationship with us. Amen? A loving relationship with us. Diba? Kaya nga ang gusto niyang iparating sa atin today, ang gustong iparating ng ating Panginoon today is what? To love the Lord. Mahalin natin ang Panginoong Diyos, mga kanyusik po namin. The most important thing that God asks of us. Alright? Pinaka-importanting hinihingi ng Panginoon sa atin today is mahalin siya. Yun lang, partner. Yan na yung sum and the substance of everything that God has said is simply to love Him. Di ba? Napakasimple lang. Mahalin mo ako. O, di ba? Love the Lord, our God. Kasi, mga kaibigan, nagre-reflect po yan eh. Pag mahal na mahal mo ang Diyos, magre-reflect yan, babalik sa'yo. At yan din ang gagawin mo sa kapwa mo. Pag minahal mo ang Diyos, sigurado, mamahalin mo ang kapwa mo. Okay? At syempre, wag natin kakalimutan yung sinasabi ho sa Matthew chapter 7 verse 7. Napakaganda, di ba? Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, kumatok ka raw. And it shall be opened unto you. Bakit? Because God wants to bless us. Amen? Amen. Gusto niyo pa ng blessing ng Panginoon? Amen! Taas po ang kamay. He wants to lead us, guide us, and teach us. That's why, sabi nga niya, ask. Huwag kang mahihiyang magtanong, Darlene. Oo, sa Panginoon. Huwag ho sa gamot, mga kaibigan. Ask God. Diba? Seek God. Knock. Diba? Knock, kumatok tayo sa pintuan ng langit. Kumatok tayo at kausapin natin po ang Panginoon today, mga kaibigan. Oo. Let us give honor and glory to the true God always, all the time, partner. Alam mo bakit ko sinabi yun? Bakit ho natin sinasabi yun? Kasi ho, ang nangyayari ho ngayon, iba yung ginudyos natin eh. Ginudyos ho natin, gobyerno. Ginudyos natin, mga mayayaman. Ginudyos natin, nagiging ano tayo, kumbaga, iba na ho. Yung ating ginudyos ngayon, pera. Yung iba, pera. Pera ng pera. Diba? Oo. Na sila yung ginudyos natin para protektahan po tayo, i-guide po tayo, malaman ang katotohanan. Diba? Instead of looking to the true God, which is the Creator. Mga kaibigan, nagiging common na ho ito. That the dogma of those false gods has become, in effect, nakakalungkot lang hong isipin. Iba na ho ang ginudyos po natin. Kaya sana nga ho, sabi ho sa 1 Chronicles, chapter 16, verse 26 to 31. Ano po ang sinasabi ho sa atin din eh? Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Tanda natin to ha. Yung mga ina-idolize natin, partner, mga artista, mga politiko, mga mayayaman tao dahil, well, siguro nalalapitan ho natin para sa pang-araw-araw ho nating
o pagkakakitaan, hindi po ba? Pero ang sinasabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 26 to 31, ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit ang Panginoong Diyos ang lumikha ng buong kalangitan. Huwag natin hong kakalimutan yan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan. Ang Panginoong Diyos po natin, ang Ama sa Langit, ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin ang Panginoong Diyos sa diwa ng kabanalan. Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig, ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Ang Panginoong Diyos ay naghahari. Ang sabi dito, ganito raw dapat ang ating ibalita, partner, sa bawat isa. Okay? So ibalita po natin to sa ating mga kamag-anakan. Hindi lang ho kung anong chismis yung tungkol kay Dingdong Dantes, Marian Rivera, tsaka kay Karil. Hindi yun dapat ang binabalita, partner. At maliban sa mga balita na dapat nating malaman, ang mensahe po sa atin ngayon, ipagwagwagan din daw ho natin, ibalita din daw ho natin. Oo, sa lahat ng bansa, kung meron tayong pagkakataon, di ba? Na siya po ang nag-iisang Diyos at wala ng iba. At iwasan ho natin ang sabi nga ho nila ay humanap o purihin ang mga Diyos-Diyosan na yan. O, para bagang tingin nila sila ang Diyos. Diba? Sila na wala na silang, kumbaga merong forever. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun, mga kaibigan. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, pag binawi sa iyo ng Panginoon, isang ganon lang. Tapos ka na. Di po ba? Wala yang yaman mo, kapatid. Wala yang lakas mo dahil physically fit ka, no. Kapag binawi ng Panginoon Diyos ang lahat dahil sa ugali natin, dahil sa ginagawa nating hindi pagsamba sa Kanya, napakadali lang ho niyang bawiin yan. Marami na hong magpapatunay niyan, marami nang nangyaring ganyan sa isang iglap. Diba? Nawawala ho kung ano man meron ho sila. Alright? So, the message for today is to love the Lord, mga kaibigan. The message is for today is lumapit po tayo sa Kanya because He's always willing to guide and direct our steps into His will, into something that will bless others and draw us even closer to Him. Amen? Amen! Maraming salamat po sa inyo. Thank you for that.